67 pending cases against ABS-CBN. Meron po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman ano pong nangyari do sa 67 pending cases based on your statement 5 years ago. 5 years ago po, Noon po ay 67 cases po ang pending. pwede po bang meron ba tayong detalye diyan na ano para dun sa ano? Is 100 million. I-qualify po natin Opo. meron po kasi nagsabi sa akin yung iba pong natapos na kahit na binarat po sila dahil lang kailangan na po nila dahil nagpapagamot po yung iba. Sa makatwid yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa karapatan. Hindi po. Kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. It is true that of the entire Dolly family, our utilization rate is the lowest, as I constantly have to apologize to Secretary Benny Laguesma. However, by December 2025, obligations are expected to be at around 86% with a disbursal rate of 91%. As we often do, records show catch up in November and December in terms of our utilization rates. Mr. Chair, thank you. Thank you for that presentation. So we open the floor for questions, and to start off, let me recognize one of the most seasoned legislators of our country, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Diretsoy na po natin, Secretary, doon sa tupad. Wala naman pong makikipagdebate doon sa present nyo. Meron naman pong talagang mga legitimate cases na nakatutulong po talaga yung tupad. Kagaya po ng mga ilan na inyong ipinakita sa ngayon. Ngunit palagay ko ay hindi natin magagamit siya pangkalahatan. Let's say it cannot probably represent a microcosm of the entire country. Sapagkat unang-una po ang tupad karaniwan ay tinatawid sa mga politiko na kagaya namin. Nung ako po ay nasa House of Representatives, ako po ay beneficiary rin ng tupad. At ayun nga, ang ginagawa po namin, namimili kami nung talagang karapat-dapat na makatanggap ng ganitong mga tulong. Hindi ko po masasabi na yung mga kasama ko ganun ang ginagawa. Ang totoo niyan, itong 2025 po, bago ako mag-graduate sa 19th Congress, alam naman po ninyo na ako'y hindi na maganda yung turingan namin sa House of Representatives. Kaya pati po yung aking allotment sa tupad, tinanggal. Sa AIX, wala na rin. Lalong-lalo na yung AKAP, wala na rin. Kasi ganito pag-politicize po ang isang pantulong dapat sa mga karaniwang mamamayan. Siguro po, Mr. Chair, ganito ang nangyari dahil maski na po yung COA, tinatanggap naman po niya na talaga pong nakatulong kayo. For example, in 2024, 26 billion ang inyong budget. Ang utilization niyo is 96%. Natulungan po niyo ay about 4.3 million na mahihirap na Pilipino. At kagaya po ng ipinakita niyo kanina, from 2022 to 2025, mga 13.5 million beneficiaries po ang natulungan niyo. Ngunit sabi ng COA sa kanyang pangkalahatan, however, sabi niya po, the propriety and or validity of the financial assistance granted to the beneficiaries could not be ascertained in NCR, CIR, Regions 1, 2, 4A, 4B, Region 8, and Region 9. Marami-rami rin po ito. Due to excessive payments or availments of 477 beneficiaries,
amounting to 2.5 million, and most of these are incomplete and deficient documents. So, maganda po yung objectives ng tupad. Ngunit yung implementation po ay hindi natin gaanong mapangahawakan until and unless probably the department could present an impact or effectiveness assessment para masabi po natin nagkaroon talaga ng national transformation kagaya po ng sinasabi ninyo. Alam po ninyo, kagaya po ng sinabi ko na kay Mr. Chair, dahil po siguro sa frustration ko bago ako mag-graduate sa House of Representatives, binilang ko po kasi yung ating mga programs na pantulong po sa mga kababayan nating mahihirap. Maliban po sa 4Ps, meron tayong MAIP, ito po yung sa DOLE, ito po yung sa DOH. Sa DOLE po, ito yung tupad, sa DSWD, AIX, at saka yung AKAP. Pag sinuma po natin lahat, yung 5 na yon, 194 billion pesos. Ngunit wala pong malinaw na record na ito talaga ay naibigay dun sa dapat na bigyan. Isa po ako sa pwedeng makapagpatunay, lalong-lalo na po nung itong nakaraang eleksyon na ginamit po yung tupad, AIX, AKAP, para po ma-impluwensya ang ating mga botante. Kitang-kita ko po lahat yun. Sa Makati, yung dapat nakapuntahan ng pera na yan, sana man lang ang tinatarget po natin about 5.5 million households na may hirap. Katumbas po ng 25 million Pilipinos. Pero wala pong record na malinaw na talagang tinanggap ito ng about 25 million poor Filipinos. Malaking halaga po yun. 194 billion. Kaya ako po ay nagpasya na mag-file ng isang panukalang batas. Invest na po yung ayuda na ganito. Unang-una, Mr. Chair, I'm not trying to belittle yung programa pong ginawa ng DOLE at iba't ibang mga ahensya. Ngunit dahil nga po sa implementation ay napakahirap pong sundin at saka i-monitor lahat, kaya nakikita ko parang sayang lang po yung perang pinagsama-sama para tulungan ang mahirap. Yung panukalang batas po na akin pong isinusulong, imbes na po tupad, AIX, AKAP, MAIP, nandyan pa rin yung 4Ps. Ang sabi ko po, lahat ng mga households na kumukonsumo ng at least 200 kilowatt hours, yun po yung ilibre na lang natin. Diretso po sa household, hindi na po sa pamagitan ng politiko. Wala na po yung corruption. Alam po niyo kasi yung hindi po natin na monitor, hindi lang tupad, lalo na yung AIX saka yung AKAP. Hindi naman po talaga na ibibigay yung tamang halaga. AIX, for example, is 3,000 pesos. Pero magtataka kayo sa ibang lugar, 500 ang binibigay, 1,000. Ganun din po sa tupad, yung iba. Kapag ka po ang ginawa natin, 200 kilowatt hours, libre na po. That will be about 2,000 to 2,500 up to 3,000 pesos per household. Wala na pong corruption kasi diretso sa kanila. Sa politiko naman, wala na makakapagpasikat. Kasi 2025, akala mo galing sa bulsa nila. Sayang po yung pera. Kinuwento ko po, ang matitipid natin siguro wala pang 100 billion kapag diretso na sa tao. At at least 200 kilowatt hours. So, yung 194, alaki po ng natipid natin. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na I think that is the most practical alternative. Secretary Benny, dun sa execution of judgment,
sa execution program po ninyo, ang inyong budget lang ay 40 million lang pala. Which is only 3% of the labor arbitration program of 1.3 billion. Hindi kaya po ito yung dahilan kung bakit napakababa po nung output indicators natin kung pag-uusapan ay percentage of rates of execution issued within 30 days, 11%. Yung percentage naman po ng rates of execution implemented within 6 months, 22%. Napakaganda po nung output indicators po ninyo sa percentage of decisions affirmed by the higher courts. 97%. Ngunit mas maganda po ang magiging katuparan ng 97% na to kung doon sa execution, mas lalo po nating mapapatindi. Hindi po 11%, hindi 22%. Tsaka dito po sa inyong output indicator, Secretary, wala po ako nakikitang percentage of rates of execution not implemented during the last 5 years. Kasi pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Yung ABS-CBN labor cases po, ang DOLE made a statement 5 years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN before the NLRC and various courts. Ano na po yung update dito, Mr. Secretary? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Konting pananalita lang po dun sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating kagalang-galang na Senador Marcoleta. Welcome po namin yung inyong panukala na maging simple ang implementasyon ng programa pagsamasamahin kung yan po ay makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Ikala po, nais ko lang sabihin na sa bahagi po ng DOLE dahil ang tupad ay Cash for Work program, closely monitored po namin at meron po kaming pinatutupad na guidelines pero kagaya po ng nabanggit ko kanina sa akin pong pangunang pagsasalita, na ina-accept po namin na amin tinatanggap na hindi naman po perpekto ang mga sistema, implementasyon ng DOLE. Subalit, gagaya po ng inyong mga mungkahi, amin mong tinatanggap yan para maging gabay namin. So, on the issue of execution naman po siguro, especially in particular yung sa ABS-CBN, Mr. Chairman, may I request that yung detalye po ay ipagkaloob niyang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating pong Senador Marcoleta. Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman, yung 67 pending cases against ABS-CBN, mayroon po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman ano pong nangyari doon sa 67 pending cases based on your statement 5 years ago. 5 years ago po, Noon po ay 67 cases po ang pending. pwede po bang meron ba tayong detalye dyan na para dun sa amin? Siguro po kasama yung sa GR number 2024-81 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020, which involves 8 consolidated petitions for review on certiorari under Rule 45 of the revised Rules of Court. Ito 8 cases lang po pero consolidated. Hindi ko po alam kung anong connection niya sa 67 pending cases. Pero ito pong 8 consolidated petitions po ay 43 nito ay regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ine-emphasize ito. Ito po ay mga dating trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya.
Ito pong mga kasong ito ay ipinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano. Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang... hindi po akong nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami na ayoko nang i-discuss sa kapulungan ito. Ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Na-trauma na sila sa ABS-CBN. Kaya po yung kanilang inihingi na lang at ang kanilang mga records binalik na nga sa NLRC. And for the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan and to the credit of the Secretary of Labor, kami pong dalawa sa nakaraang dalawang kongreso ay nag-uusap po. 18 Congress and 19 Congress. Nahiya na nga ako kung minsan makipag-usap sa kanya dahil marami naman siyang trabaho rin. At minsan pinakiusap ko sa kanya, Mr. Chair, at alam ko i-confirm niya to. Pwede ba ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyadong ito, pag nare-receive ko, kasi nga, sumasakit na rin ang dibdib ko, pwede bang i-pass on ko na lang sa iyo? Sabi kong gano'n. Pumayag naman po siya, Mr. Chair. At halos araw-araw, alam ko, siguro tinututukan niya rin. Ngunit talagang hindi ko po maintindihan eh. Total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro 2 beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress. Pangalawa, nung nagkaroon na yata tayo ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito. ABS-CBN, kung talagang tinututuo nila yung kanilang pagtuturing na ang kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita? Nakapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte. Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay. Alam po ninyo, yung iba namatay na eh. Ang iba po ay nagkasakit. Hanggang ngayon po eh. Tumatawag pa rin sila sa akin, Madam. So, National Labor Relations Commission. Minsan po may nagbiro sa kanila, Mr. Chair. Sir, saan niya, pwede ba nating isuggest kanya sa NLRC, palitan natin ang pangalan nila? Ano naman ka ako ipapalit natin? Sa palaging ko, pag pinalitan natin, bibilis ka ako yung pag-resolve ng problema nyo. Baka sakali po. O ano ipapalit natin? National Management Relations Commission. Kasi daw po, Madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi naman ako naniniwala na ganun kayo. Alam ko ginagawa nyo rin ang tungkulin nyo. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa akin. Medyo out of frustrations po siguro. Yung iba po, hindi ko na rin po itinutulay kay Secretary. Pinapasa Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo sa mga workers ng ABS-CBN. Sana nakikinig po ang ABS-CBN at wag na nilang sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor hanggang ngayon hindi po makamove on. Meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na ba't daw ako nanalo bilang isang senador. Kaya nakakita ng mga ganun. ABS-CBN po ito. Baka may gusto kayo pong isagot, Madam. Magandang umaga. Ron Gatchalian, with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Laguesma. Yung pong sinasabi niyo pong totoo po na kahit ako rin po ka-text po ng grupo ng ABS-CBN,
And ang hinandle po namin base doon sa desisyon ng Supreme Court na bumaba sa amin, we handled 18 cases po ito involving 104 complainants. Sa 18 cases po, 10 doon ay tapos na, close and terminated. Ang complainants po na involved ay 37. Ang na-receive po nilang total award is 100 million. I-qualify po natin, ano, Opo. meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba pong natapos na, kahit na binarat po sila, dahil lang kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa makapid, yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200 o 250,000. Ganun po yung iba eh. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa karapatan. Hindi po. Kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. Yes, ma'am. Please continue. Yun yung sinasabi nyo na meron hong mabababa. In fact, meron mo kaming, sinabi ko nga po, tapos na po ang 10 cases na involving 37. Meron ho kaming 8 na pending. Sa 8 na pending ho, merong award na nasa amin na yung pera, pero ho, ayaw tanggapin ng complainants because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang tise na sige, hintayin ko yung kaso, gusto kong makuha yung talagang Siguro sa po, akin. na para ko nang nahihinuha, kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin? Hindi ho siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Po ninyo yung diferensya ng amount eh. Kayo po siguro, kayo man ang nasa kalagayan nila, baka hindi rin niyo po tanggapin. Ano po? Opo, naintindihan po natin yan. Kaya nga po, yung iba naman po sa 8, I think 5 sa kanila. Kasi sa 8 cases na yon, ang involved po doon ay 77 workers eh. Sa 77 workers po, ang natanggap na ho nila ay 98 million. Pero ho, merong 2 set of complainants na 9 na workers na yung iba ho inakyat nga po sa Court of Appeals kasi ayaw nilang tanggapin yung na-award sa kanila. Yun po ang status ngayon. But we have 2 cases na undergoing execution. Ito yung medyo malaki pa, meron pang 45 million. But ang ginawa lang po din ng aming, na-mention po kanina yung mababa yung aming execution. Kasi ho ang aming labor arbiters, ang total ho ng aming arbiters ay 120 plus. Ang sheriff ho namin ay total of ano lang po 69. Anong ratio po nun? Bale, almost 1:3. Lalo sa NCR, ang NCR ho namin 29 sheriff, ang aming arbitration branches is 64. Kaya Pero ho, madam, kung halimbawa kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, kunwari lang, at alam ninyong itong mga taong ito ay nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng kayo ng konting dispute, kaya umabot po roon. Hindi, tinuring nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? hindi po. Kung totoo ho ako na kapamilya ang turing ko sa kanila, nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan o kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Yun nga po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po ba? Tama po Kung ang siya. pagtuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gustong ipalitaw sa sambayan ng Pilipino na sila'y nagmamahal sa kapamilya, sana hindi na nagkaroon ng pang-appeal na ito at yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay eh. 2 po rito ay namatay na eh.
Yun po yung gusto ko lamang na ipaintindi. Idagdag ko lang po, Sen. Marcoleta, no? Yung efforts naman po ng NLRC, hindi lamang ho sa bangko or properties ng ABS-CBN ngayon. Kami po yung collectibles nila. For example, sa advertisements po, nag-garnish na po kami sa Jollibee receivables at saka yung sa Unilever, and we were able to garnish, I think, 48 million sa receivables. So, ganun ang gagawin namin, ginagawa naming track para mas Monitor ko po ang ginagawa ninyo. At ako pinasasalamatan ko po. Lahat ginagawa nyo talaga. Maisettle lang talaga ito. Kaya lang dahil nga sa pamamaraan na ginagawa po nila, hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. At ang buong pamilya ng Dole ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin ay magkaroon ng magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Hindi ka naman mabubuhay ng management ka lang. Dito ka rin sasandig. Bakit hindi kaya maisip ng ABS-CBN yung ganong klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganon Pagkatapos nung masara sila sasabihin nila sa buong Pilipinas wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, madam. Kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. So salamat po. Gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating Secretary of Labor sa kanyang pagtityaga. Pasensya ka na, sir, sapagkat sa dami ng text na naipasa ko sa iyo, alam po nagagalit ka na siguro sa akin. Mr. Chairman, gusto kong kumpirmahin na nagte-text messaging po kami ni Senador Marcoleta. At hindi po ako pwedeng magalit o mainis sapagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. At kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan ay tumugon doon po sa pangangailangan, lalo na tinutulungan po. Yun naman pong merong legitimate na karaingan. At yun naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin ni Senador Marcoleta. At kung siya po ay nawiwindang ang puso at nalulungkot, I share that kind of a sentiment po. Salamat po. Salamat po, Salamat Secretary. Mr. Chair, isa na lang bago ako sa TESDA. Wala po akong tanong sa inyo. Meron lang po akong proposal sa ating chairman. Pwede ba natin siyang bigyan ng yung budget nila ay 5% ng entire education pa? Kasi 2% lang. Para makalampas siya doon sa ASEAN average of 4%, di ba? Pwede ba yun, Mr. Chair? Pag-isipan natin mabuti. Sasabi niyo, Senator Salamat po. Marcoleta. Salamat po. Maraming salamat po.